baka po nasunog sila eh. So hindi ko rin po alam kung buhay pa siya o nasaan na siya. So, hindi ko po masagot kung pwede siya mag-appear dito. Colonel, how genuine is the testimony that was given to you by this asset of yours? I think what happened to me is the testimony na ito ngayon, ako yung hinahanap, gusto akong ipapatay. Eh kung hindi naman po totoo itong mga personality na itong si Michael Yang saka si Alan. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Napakadaling po nilang i-dispute eh. Sana ipinakita nila kagad si Alan Lim saka si Michael Yang. Si Alan Lim hindi na po nagpakita eh. Bakit hindi siya nagpakita? Kasi po mayroon siyang record sa drugs eh. In other words, Colonel, the reason why you strongly believe that there is truth behind that information, not only because you believe that the information is genuine, is because of what happened to you as a repercussion of what you disclosed in the investigation report. Tama po ba yun? Tama po. Saka yung po yung asset kasi reliable po yung asset kasi. I hope, Colonel, we can find ways on how we can locate this asset and see the possibility of having him in one of the Quadcom hearings, Colonel Asierto. Pwede po yun. Wala pong problema yun sa akin. Ang problema lang ho is talagang masakit man aminin, talagang hindi ko po alam kung talagang buhay pa siya. Kasi nung huli kami mag-usap bago ako magtago, pati siya daw hinahanap eh, ng sindikato. So, Colonel, kanina po, nabanggit niyo po si Alan Lim, si Wen Li Shen, at si Wei Sean Lin. And you said that this pertained to one and the same person. Do you confirm that? Opo, ang kanyang palaya po sa kanya, ang tawag sa kanya sa Chinese is Ayong. Ayong. Nakikilala niyo po ba si Rose Nono Lin? Hindi po, hindi ko po kilala yan. Can we have a quick question with Ma'am Rose Nono Lin? Do you confirm that Alan Lim, Wen Li Shen, and Wei Sean Lin refer to one and the same person? No, Madam. No. Who among these names is your husband? Lin Wei Xiong. Lin Wei Sean. Lin Wei Sean. Lin Wei Xiong, Madam. Lin Wei Xiong. Yes po, with G. I understand that there are English names which are being used by Chinese. Does your husband have one? He's using Lin Wei Xiong. Lin Wei Xiong, but that is a Chinese name, tama yes, ba? Po. Opo. So wala ba siyang ginagamit na English name? Some of his friends call him Jeffrey po. Apat na. Ito mga kababayan, si Rose Nonolin, kaya siya resource person din, involved doon sa Farmally, yung mga negosyo niya, and she is running for city councilor yata ng Quezon City. Yun ang sabi niya, mga kababayan. Ang dami siyang mga negosyo na kaduda-duda. Ituloy natin yung questioning. In the face of the testimony of Colonel Asierto that Alan Lim, Wen Li Shen, and Lin Wei Sean refer to one and the same person, what evidence can you offer to us to counter this testimony of Colonel Asierto? I have my marriage contract that stated my only husband is Lin Wei Xiong. Okay. Not Alan Lim, not another Wen Li. Sorry. Apart from the marriage contract, ma'am, what else can you offer us? I only have our marriage contract with me here. I mean, for a big-time businessman who owns a lot of real properties, not only in the Philippines,
but even abroad, I'm sure that you have an ample documents to offer us so we can rule out the allegation of Colonel Asherto that these three names refer to one and the same person, and that is your husband. Maybe I can, if it is okay, that... Yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. ECR card of my husband. ACR? Yes. And also, if possible, passport that my husband is Lin Wishong. May we know how many passports does your husband have? Only one. Is it a Philippine passport or a Chinese passport? Chinese passport po. Chinese passport. So, in no case did he obtain any Philippine passport? No po. What other documents, ma'am? We have here your marriage contract, the ACR, the Chinese passport. Maybe we can include also the birth certificate of your children? Yes po. How about the business permit? Business permit, our companies po kasi is, mga business po namin is under the company's name. Yes, can you please mention to us what business names are you using for your business operations? Yeah, we have XRL. XRL? Yes po. We have Paile, na nandun po yung pangalan niya. Paile? Yes po, Paile Estate and Paile Holdings. Paile Estate and Paile Holdings. And then? Yan lang po yung may mga pangalan po siya na as I remember right now po. Mr. Chair, I respectfully move that we request the submission of these documents from Ms. Rose Nonolin, the marriage contract, the ACR, the Chinese passport, the birth certificate of the children, and may I include the financial statement of XRL and the Paile Estate and the Paile Holdings, along with the articles of incorporation, ma'am? Madam, it's okay po ba na makahingi po ng list
ng mga hinihingi nyo sa akin para wala po akong kaligtaan? Mr. Chair, we will be requesting the COMSEC to provide her the list of the documents that we will be requesting from Ms. Rose Nono Lin. COMSEC, please provide the list to Ms. Lin. Mr. Chairman, with the indulgence of Congresswoman Luistro. Yes, SDS Gonzales. Mr. Chairman, Ma'am Rose Donolin, can we invite your husband para sa hearing na to? At kayo po ang magdala ng imbitasyon niya. Pwede niyo po isama rito yung husband niyo? Mr. Chairman, right now po, out of the country po siya. Alam po namin yon, sinabi mo sa akin kanina. Nasa Hong Kong siya. Yes, Pero Mr. kung Chair. i-invite po namin, kayo ang mag-hand carry ng imbitasyon at asawa niyo po yan, siguro po pwede niyo isama dito sa hearing yung husband niyo para once and for all, matanong po natin siya. Mr. Chair, pwede ko po dalhin yung invitation. But I can't promise po na sasama po siya sa akin para po sa pagdinig dito. Bakit po? Ay, hindi ko pa po alam kung ano yung maging desisyon niya, Mr. Chair. Palagay ko po kung may imbitasyon naman po itong Quadcom na to, palagay ko naman po pupunta. Kasi para once and for all malaman natin. Or, baka po kayo, Madam Rose Nonolin, hindi nyo alam kung ano ang pangalan ng husband nyo. Mr. Chair, Lin Wishong po ang pangalan ng husband ko. Ano po? Lin Wishong. Kaya nga, sa alam nyo, baka yun ang pangalan. Pero sa pagsasama nyo, ilang taon? Ilang years na po kayo magkasama? Almost 15 years. Almost 15 years. So almost 15 years, hindi nyo po alam talaga ang pangalan ng asawa nyo. Ang alam ko po na pangalan ng asawa ko, Mr. Chair, Lin Wishong po. Anyway, Mr. Chairman, we will just invite the husband of Madam Rose Nonolin. Ay, invited na ba? Yes, he was invited previously, and I think for today's committee hearing, he was also invited. Ipapadala natin sa kanya. We will be acting on that invitation later when before the committee adjourns this committee hearing, Your Honor. Mr. Chair, Sir, please proceed. I wish to further request Ms. Rose Nonolin that with respect to the Chinese passport, if this is similar to a Philippine passport, she submit not only the information page, but also the thumb mark page and the signature page, Mr. Chair. Mr. Chair, if Ms. Rose Nonolin is generous enough to provide information, may we hear from her as well? Ano po ba ang mga business establishments nyo abroad? Mr. Chair, kung okay lang po ba na yung mga businesses namin abroad, hindi, o pwede ko ibigay sa inyo through writing? Can you please at least cite the names of your business establishments abroad to rule out this allegation of Colonel Asherto? Meanwhile, may I go back to Colonel Asherto, Mr. Chair? Colonel Asherto? Opo, ma'am. What proof do you have that Alan Lim, Wen Li Shen, and Wei Sean Lin refer to one and the same person? I remember during the hearing of dangerous drugs, that is prior to Quad, you even shared some slides of passports. If you still have Meron these po. documents? Meron pa rin po akong kopya ng kanyang passport na in-issue noong 2011 po yata yun. So can you please enlighten us, Colonel Asherto? What proof do we have? Yung passport niya po na nakakuha po ako ng kopya ng passport niya. Philippine passport po ba ito o Chinese passport? Chinese passport po. Chinese In-issue passport. nung March 14, 2011. In-issue dito sa Maynila. Ang expiry niya is 13 March 2021. 2021. Opo, ang passport number is Gold 47972221. Colonel, I remember we flash it in the screen. You share it before, during the hearing of the dangerous drugs. Pwede po ba ulit nating ma-share yun sa committee so we can share it with Ms. Rose Nonolin? Hindi ko po alam kung paano i-share sa inyo. Baka meron pong kopya yung secretariat po.
Well, the Secretariat will just get in touch with you, Colonel Asherto. Aside from the Chinese passport, what other proof do you have which lead to your conclusion that these three names pertain to one and the same person? Ang pinaka-basis ko po is yung information ng anong asset, saka itong nakuhang mga dokumento, yung mga pictures, at hindi naman po ako gagawa ng kasinungalingan na report na maglalagay sa akin sa alanganin na pati po ang mga kasamahan ko na damay. Colonel, So ako po ay sigurado. Yun Sigurado pong po Chinese, ako 100%. yun pong Chinese passport na binanggit nyo, does it bear the picture of Alan Lim? Opo, may picture po siya. And if you compare it with the pictures that were flashed po kanina in the screen, Secretariat, can you please assist Colonel Asherto? Colonel, marunong ho ba kayong mag-zoom ng picture? Subukan ko po. Secretariat, can we please flash all Ang together alam ko po, the ang alam ko pictures po, meron ng earlier copy and the ang picture in Secretariat. the Chinese passport? Ang alam ko po na ipasa ko na po yata ito eh. Okay. So, Secretariat, I hope we can there. Ayun. So this is the Chinese passport bearing the picture of, what is the name written in the passport, Colonel? Lin Wenqiong. Lin Weishong. This is your husband, Opo. Ma'am Rose. This is your husband? Madam Chair, pangalan po ng husband ko, yan ang nasa passport. How about the picture? Pwede po pa-flash ulit, and then pwede pa-zoom po. Kindly flash the passport again. Paki-zoom daw po. Secretariat, please zoom. Yes, Mr. Chair. Siya po. So you confirm that this is your husband? Yes, Mr. Chair. Hindi niya kilala yung Can we husband flash the niya. other documents with Asherto? Yan mismo has shared with kinonfirm us niya. already? Hindi niya kilala yung husband niya. Colonel, passport na ito ba'y may signature at may thumb mark ni Le? Yan ang punto ni ni Dong Gonzales. Sa pagsasama niya ninyo, 15 years, parang hindi mo niya kilala yata yung iyong asawa. Kilala mo ba niya talaga yung asawa mo? Kasi ito yung sinasabi na drug lord, mga kababayan, na barkada ni Digong, si Alan Lim at saka si Michael Yang. Ito po si Alan Lim, may ibang pangalan siya. Ito na nga po. Lin Wei Shong. Does it bear wala po. the signature and the thumb mark? Picture lang po. Lin Weishong. But I think, Mr. Chair, we can request for a copy of the complete Lin essential Weishong. pages of the passport with the embassy, if that will be possible. We will write to the embassy to be able to access these records. And it is important, Mr. Chair, that we include that page which bears the signature and the thumb mark of the bearer of the passport. Comsec, please take note. Do we have other documents pertaining to Alan Lim, Secretariat, which we can flash and share? So we can ask Ms. Rose Nono if she's willing to confirm that the same is her husband. Mr. Chairman? Yes, Okay, Rose Nonolim. Ma'am, nung November 1st, kasama niyo si Alan Lim. Sabi niyo po kanina, tama po ba? Kasama ko po si Lin Weishong. Kaya nga po, Alan Lim or that person, meron po ba kayong dalang picture niya ngayon para may compare natin dito? Nung November po na pumunta po ako doon, wala po kaming picture. Kung wala Pero may kang mga pictures po ako na kasama siya. Meron ka bang dalang picture dyan ngayon para may compare lang natin yung mukha ng asawa mo na pinakita sa screen at saka yung dala mo? I'll check Mr. Chair. Thank you, Mr. Chairman. Taiwan, and we will be asking Ms. Rose Nonolin if
she will confirm whether the same is her husband. Understand, we are able to capture a picture of the spouses in Atlantis, the Palm in Dubai. This was Christmas Day of 2023. Paki-flash lang po. Ayun. Ito yung pinakita natin kanina, mga kababayan. Ito siya. Miss Rose Nonolin, the picture on the right. That's Kasama you and si your Digong. husband. Do you confirm that? Yes, Madam Chair. Can you share with us where this picture was taken? That was taken po last Christmas sa Dubai. How about the next picture? Yan ang next picture po. Yan po yung time na pumunta po silang Davao para po magpaalam para sa Pharmaly Biological na magtatayo po ng isang manufacturing or tawag po ay laboratory para po sa mga gamot. So you confirm that the picture at the middle is also your husband? Yes. How about the third picture on the left? Yes, Madam Chair. That is also your husband? Yes, Lin Ito. Wishong. The two pictures, I hope you realize, were provided by Colonel Asherto. Colonel, tama po ba? Sa inyo nang galing itong dalawang pictures? Opo, sa tingin ko po, sa akin po. And you believe, Colonel Asherto, that these two pictures pertain to this Alan Lim, Wen Li Shen, and Lin Wei Xiong? Parehas na tao. Gusto ko lang po i-clarify na yung mga pictures na po yon ay nanggaling at available po yan publicly sa website ng company before. Okay. Thank you po. So, in other words, Ms. Rose Nonolin, you are confirming that the man in those pictures pertain to your husband? Yes, Lin Wishong. What you are denying is the name Alan Lim and the name Wen Li Shen. Yes, because I But- never heard that name po. For as long as this man is Lin Wei Xiong, you confirm that he is Lin Wei Xiong, your Yes, husband. madam. Do we have other pictures there? Secretariat? How about this one? Yung may balbas po ay hindi po yan asawa ko. Yung isa po na nakangiti, yan po yan siya dahil nakuha rin po yan sa isang public documents or public site na mayroon siyang picture. Of course, you understand that this picture is part of the initial profile of drug personality, which I believe is part of the investigation report of Colonel Asherto. Yes, madam. Nakita ko na po yan last 2022 nung sa Senate Blue Ribbon Committee. Tinanong na rin po yan sa akin. And what do you comment about that? Hindi po siya yan, yung may balbas. How about the veracity of the information that he is a drug personality? No, Madam Chair, hindi po. Dahil kung ang sinasabi po ni Colonel Asherto na 2003 na nandun po siya sa isang raid, ay dapat po nakasuhan na po siya. Ang sabi niya is dismiss. So kung dismiss, ibig sabihin, ang nakalagay po na pangalan yan dyan, wala pong kaso yon. Which raid are you referring to, ma'am? Mayroon po siyang sinabi kanina na 2003 sa Cavite. Mr. Chair, may I respectfully move as well that we request for the copy of the court records of the case of Alan Lim, which was dismissed back in 2003. Just for the committee to have an opportunity to compare all these documents and for us to be able to determine who really is this Lin Wei Xiong and what is his connection to the two other names, Wen Li Shen and Alan Lim. Okay, COMSEC, please coordinate with the DOJ.
Please proceed. I believe, Mr. Chair, that this is a court case, so perhaps we need to course through our request with the Supreme Court. Comsec, please prepare the letter so that we can write to the Supreme Court to get records of the case mentioned by Congresswoman Luistro. Colonel Asherto, during your last appearance in the dangerous drugs, that is before the Quadcom, you made mention about Aaron Aquino, Oscar Albayalde, and Wilkins Villanueva. Briefly, Colonel Asherto, what is the significance of the participation of these three personalities? Why you mentioned them in your testimony? Una po, si Chief PNP Oscar Albayalde, binigyan ko po ng report. At ang una po ay tinanggi niya at pinambintangan niya pa ako kung anong sa pagpatay dun sa Koreano, yung smuggling ng AK-47, at wala siyang ginawa dun sa report ko. Si Director General Aaron, nabigyan ko rin po ng report at nag-usap kami, kaya sa kanya, kinausap niya ako at sabi niya i-report niya sa Malacanang. Kaya nung February, command conference sa Cebu, tinawagan niya ako at sinabihan niya ako na gusto akong kakausapin ako ni Den sa Bongo tungkol dun sa report ko. Pero nung pumutok na yung issue sa amin, hindi niya na maalala kung kanino niya ibinigay yung report sa Malacanang. Nakakapagtaka po naman yon. Ito naman pong si Wilkins Villanueva, na classmate ko, during sa mga press conference sa Malacanang during COVID, sinabi niya na walang involvement si Michael Yang sa illegal drugs, at sinabi niya na yung picture ni Alan Lim, yung mugshot ni Alan Lim, at saka yung present picture ni Alan Lim ay magkaiba. So, ano pong ibig sabihin nun? Pinoprotektahan nila si Michael Yang saka si Alan Lim. Bakit nila pinoprotektahan? Kasi utos sa kanila ni Presidente Duterte at ni Bongo. Yun po yung On the same hearing, Colonel Asherto, you also mentioned panagutin sa kasalanan si Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa, at si former President Rodrigo Roa Duterte. Can you please enlighten us? What is the reason behind this articulation of yours? Kasi po, sa akin pong panagay, sa nangyari sa amin, namatay ang aking si retired Master Sergeant Liwanag at hanggang ngayon missing pa si Captain Lito Perote na sila ang may kagagawan. At yung kanilang war on drug ay peke. Cover up lang yon. Ang pinapatay, yung maliliit, pero yung mga malalaking drug personalities, katulad ni Michael Yang at Alan Lim, ay pinotektahan nila. Sa tingin niyo po, Colonel Asherto, what is the reason behind your allegation of cover-up? Ang pinapatay lang ay maliliit at yung malalaking drug lord like Alan Lim and Michael Yang ay pinoprotektahan nila. Ano po ang dahilan? Kasi po, nakapatong sila Nakapatong sila sa binabayaran sila ng sindikato tingnan nyo na po yung nagkinagawa ng investigation sa Quad. Ngayon po, hindi lang po illegal drugs Lumapad pa ho ang kanilang kalamay Meron ng pogo, meron ng mga acquisition ng land. Dapat po ito pag-aralan mabuti ng National Security Council sa Kanika. Baka ito po ay merong koneksyon sa nangyayari sa West Philippine Sea. Colonel, kasi po ang sindikato ng yun pong ginamit yung term is konektado daw, malamang sa West Philippine Sea. Tama ho ba? Opo, pinotektahan kasi nila Ano po bang, can you please enlighten us, pag sinabi nyo ho bang pumapatong po sila dito sa drugs, ano hong ibig sabihin ng pumapatong? Ibig sabihin po, pinoproteksyonan nila kapalit ng pera. So, what you wanted to tell us is these people are protector of the drug lords? Yun ho ba yun? Opo, yun po ang simpleng Last question, Colonel Asherto.
Ngayon pong kaharap nyo si Jimmy Guban via Zoom. And admittedly, sinasabi niyang inimplicate niya kayo to save his life and the lives of his families. But apparently, dahil sa testimonya niyang yon, nasira din ang buhay ninyo. How do you feel now? Hindi ho ba kayo nagagalit kay Jimmy Guban? Unang-una po, talaga pong hindi na kami nakapag-usap ni Jimmy Guban. Hindi ko pa siya nakakausap at ako po ay nagpapasalamat sa kanya dahil sinabi niya yung totoo kung ano talaga nangyari. At wala po akong galit sa kanya dahil alam ko naman pareho kami biktima. But of course you realize, Colonel Asierto, if not for the testimony of Jimmy Guban, hindi ka magkakakaso, hindi ka magkaka-warrant of arrest. Kayo po ba'y na-convict dun sa kasong iyon? Hindi po ako na-convict doon dahil hindi po ako nag-appear eh. Kasi pag nilabanan ko po yung kaso, ikukulong ako, baka doon na rin po ako mamatay sa loob ng kulungan. So you mean to say that the case is still pending in court? Opo, nasa naka-archive po kasi po nagkaroon na po ng desisyon yung kaso ni Jimmy. So, yung sa akin po na-archive. Given the fact, Colonel Asierto, na si Jimmy Guban ay pinilit lamang para huwag masangkot at huwag mabanggit yung pangalan ng mga ni Michael Yang, ni Pulong at saka ni Man Scarpio, I hope you realize also na dahil sa testimony ni Jimmy Guban, nagtatago kayo ngayon. At ilang taon na nga ho kayo nagtatago? More than 6 years po. More than 6 years. So, I just want to take advantage of this opportunity. If there's one thing which you want to tell Jimmy Guban, ano bang gusto niyo sabihin kay Jimmy Guban ngayon? Jimmy, salamat at tinama mo. At salamat sinabayan mo kung ilipas ang katotohanan. Wala akong galit sa'yo. Siguro tampo lang. Pero wala na yun. Sana gawin natin ito para kay Paddy, na kaibigan natin, kay Lito, saka kay Jerry. Sabi ko nga sa iyo noon tayo nagtrabaho lang tayo. Kaso ang nabangga natin napakataas. Presidente ng Pilipinas. Colonel, pwede nyo ba i-share sa amin sino ba yung mga kaibigang binanggit nyo na sinasabi nyong naapektuhan? Si Director Pajardo po ng PIDEA na namatay sa ibang bansa noong 2023, si retired Captain Lito Perote na dinukot po sa Metro Inn, Bacolod, hanggang ngayon po nawawala, hindi pa nakikita. At si retired Master Sergeant Jerry Liwanag na binaril at namatay po sa Bulacan. Bago ho ba itong mga kasong kinasasangkutan nyo ngayon, gaano ho ba kayo kalapit, kayong 5 na personalidad na nabanggit ninyo? And can you please enlighten us? Ano ho bang klaseng samahan mayroon kayong 5 na ngayon ay wala na yung 3 at kayong 2 na lang ni Jimmy Guban ang naririto? Si Jimmy po ay siya po ang counterpart ko sa custom. Siya po, pag meron po akong trabaho sa custom na involve ang custom, siya po ang nakakausap ko. Sa kanya po ako nagtitiwala pag custom issues. Sila Director Pajardo, si Lito Perote at si Jerry Liwanag ay matagal ko pong kasama sa pa po magkakasama na kami, pero talagang nagsama kami dito sa HOT. Nag-start ng 2003. So, para po silang pamilya sa akin. Kung wala po, kung baga ho ba yung accomplishment ko is hindi ko po magagawa kung wala sila. Ilang taon ho ba kayong magkakasama sa trabaho? Itong mga nabanggit yung personalidad? Since 2003 po. 2003 until?
Until 2018 po nang mangyari itong mga 2003 until 2018 at kayo pong lahat ang trabaho ay tungkol sa investigation on drug operation. Tama po ba yan? Opo. Tama po. And today, si Fajardo po ay namatay na. Tama po ba yan? Opo, namatay po sa sakit. Sa sakit. Isa lang po siya sa... Si Pirote, Isa lang po siya sa ibang bansa. si Pirote po ay Binukot po. dinukot and missing until now. Tapos, Opo. yun pong isang binanggit nyo pa, Si Jerry Liwanag po. nasan po si Jerry Liwanag? Patay na po. Binaril po ng 2 tao. Pinatay din. At Opo. si Jimmy Guban, convicted. At kayo po, charged of a capital offense as well. Opo, nagtatago. This is really very challenging on the part of you five, no? Na dati kayo magkakasama sa trabaho at mukhang lahat hindi maganda ang naging pinatunguhan ninyo. But anyway, Mr. Chair, I want to proceed to Jimmy Guban. Few questions only. There are allegations, Mr. Guban, that there are different schemes in the Bureau of Customs on how to facilitate the release of contraband, illegal containers. Yes, Your Honor. Can you please enlighten us on that? Your Honor, about the importation, meron pong regular importation at saka para po sa madaling salita, ang BOC po ay merong RMO, Risk Management Office, at meron din pong selectivity, may green lane, 3 po yun. So, doon po ay makikita nyo yung mga trabaho na multinational ay nasa green lane. Then, mukhang 6 years, wala yata ako. I think the Honorable Commissioner can also enlighten us, sir, the former Commissioner of the Bureau of From Customs. your perspective, But, Mr. Your Honor, Guban, from your perspective, being somebody who worked for so long a time in the Bureau of Customs, para makita po natin yung diferensya ng mga schemes na binabanggit ninyo. You first mentioned about selectivity. You also mentioned about the green. Ano pa ho bang schemes Green lane. mayroon doon? Your Honor, may mga special kasi minsan na trabaho. Then, the Risk Management Office, yun po ang nagbibigay ng selectivity kung saan sila dadaan. Then, pagka mayroong mga multinational, yun po yung napupunta sa green lane. Then, the other two, red, may mga selectivity po. Then, doon po ginagawa yung mga trabaho kung paano nila idideklara. There are allegations also, Mr. Guban, na meron pang mga napupunta sa PESA. Yes, Your Honor. Iba naman po yun. Regular importation din po yun. Din yun po yun yung mga free tax na dinideliver papuntang PESA. So yun po ay pwedeng i-re-export. Wala po yung tax. Yan po ay for manufacturing or kung ano man ang gagawin sa PISA, sa Ecozone. Then for re-export purposes, wala po yun bayad ng duties and taxes. Unless ilo-local, saka lang po magbabayad ng duties. 3 lang po ba ito? Selectivity, green, and PESA? No, Your Honor, mayroon pa pong banded warehouse. Banded warehouse. There are allegations also that there's such a thing as TARA system. Your Honor, that is already yung paano matipid kung mga duties and taxes na binabayad sa Bureau of Customs. So yan po yung mga kagimbal-gimbal na revelasyon sa Quadcom hearing. Tiningnan natin, mga kababayan, yung mga national dailies. Kung may reaction na ba yung dating Pangulong Digong, si Bongo at si Senator Bato, tahimik pa po, siguro pinag-iisipan pa kung ano yung kanilang sasabihin, mga kababayan, with all the bombshells na binitawan ni Colonel Asierto at saka si Las Cañas. Pero mamaya na sa next video natin si Las Cañas kasi napakahaba na. Baka hindi kayo magtiyaga sa panonood. Napakahaba ng hearing ng Quadcom. Kaya kailangan nating i-chop-chop para madali ninyong hindi kayo mabore sa